Mr. Chair, I submitted one slide to the Secretariat with the permission of the Honorable Chair and my colleagues. Ito po ay nanggaling sa ating mga volunteers na tinulungan akong i-research. Pwede po natin i-flash sa screen. At habang hinihintay po natin yun, sir, balik po tayo dun sa katanungan ko. 2015, nung umangat kayo ulit. Kaya ang kailangan kong malaman, saan po at sino ang tumulong sa inyo para sa mga kapital na ito? Actually po, ang tumulong po sa amin ay mga kaibigan din po at saka magulang din po at iba pa pong mga investors So, na naging ka-JV po namin. So moving forward, can we go back to the slide please? Paki-steady lang po. Ayan. With due courtesy, sir. Ito po ay previous slide please. Yung meron tayong mga kumpanya. Previous slide please. Okay. Kung pwede po, paki-steady lang po dyan. Are you confirming that you are Pacifico Curly Discaya? Tama po, sir. Yes, Your Honor. At asawa niyo po si Ma'am Sara Discaya. Yes, Your Honor. Okay. Meron tayo diyang siyam na kumpanya. Alpha Omega, St. Gerard, St. Timothy, Elite General, YPR General, Waymaker, OPC, St. Matthew, Great Pacific, at saka Amethyst. Tama po ba? Yes, Your Honor. Ito po ang narinig namin nung kayo iniimbestigahan sa Senado. Tama po ba? Nag-divest na po kami dyan, Your Honor. Okay, pero ito pong mga koneksyon. Si William ba at si Matthew Carl ay pareho niyong anak? Yes po, Your Honor. If I may, Mr. Chair, sir, ilan po yung anak niyo? 4 po. 4. Dito sa table na ito, ilan po yung anak niyong nami-mention? 2 po. 2. Yung dalawang anak niyo ba, na, aside from Gerard William and Matthew Carl, sila po ba ay minor pa? O hindi na po? On the age, nasa tamang edad na po. Okay. Meron ba silang mga partisipasyon sa inyong mga kumpanya? Meron po. Okay. Ito naman si Maria Roma Angeline Rimando. Kilala niyo po ba? Pamangkin ko po siya. Paano niyo po siya naging pamangkin? Anak po siya ng kapatid ko. Okay. So with this, Mr. Chair, we are now starting to establish that these 9 companies are somehow interrelated. Diretso po tayo kay Maritoni Pesigan. Kilala niyo po si Ma'am Maritoni Pesigan? Yes po, Your Honor. Sino po siya? Pamangkin ko rin po. Pamangkin niyo rin. How about si Florentino Pesigan Jr.? Pamangkin ko rin po. At nakikita na sa kumpanya ni Florentino Pesigan Jr., andyan rin po kayo ni Ma'am Sara bilang may-ari, treasurer, director, owner. Tama po ba? Dati po, pero nag-divest na po kami. Okay. Dito naman kay Joey Christopher Pesigan Jr., sino po ito? Your Honor, paulit lang po. Joey Christopher Pesigan Jr. Pamangkin ko rin po. Pamangkin nyo rin. At alam ko, ang sasabihin nyo is nag-divest na rin ulit kayo. Si John Brian Eugenio, sino po ito? Bali, incorporator po. Incorporator. Related po ba sa inyo o nagtatrabaho o kapitalista nyo? Ano po namin, kasamahan po namin sa, ano po, bali, ano po namin, Dating kaibigan po, empleyado kaibigan. pero gumanda ang buhay at naging kasosyo, ganun po ba? ano po, incorporator po, Your Honor. Incorporator. Kapitalista ba siya or pangalan lang? Kapitalista rin po. Ano po ang kanyang background sa pagnenegosyo? At magkano po ang na-infuse niya na kapital sa inyo? Bali, ano lang po, 1% lang po ang naiambag niya po, na capitalization. Okay. How about si Rochelle Campos? Sino po si Rochelle Campos? Kaibigan po namin. Kaibigan nyo. Ano po ang kanyang negosyo? Dati po siyang, ano po, nagtatrabaho din po sa isang company. Okay. Anong kumpanya po ang pinagtatrabahuan niya? Dati po siyang, ano po, sa St. Jerry Construction din po dati. Okay, galing siya sa St. Gerard Construction na pag-aari nyo. Tama po? Yes po, Your Honor. So parang technically, si St. Gerard, maski Santos, ay nagkaanak. Ang pangalan ng anak niya ay si Amethyst. Is that a reliable statement, Mr. Chair? At tutumbukin naman natin, meron ding St. Matthew. Mr. Chair, can I ask Mr. Discaya, dito po sa pinapakita nating table, does he confirm all the aforementioned companies? Kinukumpirma niyo po, sir? Your Honor, paulit nga lang po. Pasensya na po, ilang araw na po kasi akong walang tulog. Naiintindihan ko po, no? Okay. Dito po sa table na ipinapakita natin, kinukumpirma niyo po ba ang mga nakasaad dito na datos? Ang ano dito po, Mr. Chair, this honorable colleagues, is the year of incorporation, the subscribed capital, the principal office, address, as well as the auditors. Yes po, Your Honor.
And Mr. Chair, hindi ko alam kung ako lang ang nakakakita, pero tila ang isang nakakapagtaka dito ay meron tayong 2014, 2015, at karamihan ay itinayo noong 2015 hanggang nagkaroon ng bagong kumpanya noong 2020 and 2021. May I inquire, Mr. Chair, ano po ba ang nag-udyok kay Mr. and Mrs. Diskaya para gumawa ng maraming kumpanya na kagaya nito? At dun sa mga specific na taon na atin pong nasabi. Specifically 2015, 2020, and 2021. Kasi kung tingnan po natin dito, ang year of incorporation ng Alpha and Omega is 2014. At saka ang St. Timothy. Ang year of incorporation ng St. Gerard, YPR General, Great Pacific, and St. Matthew ay 2015. Ang year of incorporation naman ng Elite General ay 2020 kasama si Amethyst, and in fact, in 2021, nagkaroon ng bagong kumpanya na Waymaker OPC. Para po medyo ma-enlighten nyo kami bilang negosyante, ano po ang nag-udyok sa inyo na sa mga taon na ito ay gumawa ng maraming construction companies? Hindi po kami ang nag-udyok. Bali, ang nangyari po nito ay gusto pong maging humiwalay na po yung pamangkin ko po, magkaroon po ng sarili negosyo. At yung pamangkin nyo po ay si Maria Roma Angeline Rimando. Yes po, Your Honor. Yeah. Mr. Chair, I move that we invite Maria Roma Angeline Rimando in our next hearing. She will be invited to the next hearing. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, I have my last slide. Can we request the Secretariat to flash that slide? Please Ando doon na po flash siya. slide. Secretariat. The table on revenue. Ayan po. Pwede pong i-full? Yes. So, Mr. Chair, Mr. Diskaya, yan po ay nanggaling din sa ating mga volunteers na nag-check ng inyong mga sinasabi nating financial statements or financial reports sa Securities and Exchange Commission. Can you peruse? Pwede nyo po bang matingnan yung table na yan? And can you confirm the veracity of the numbers and the information being given there? Yes po, Your Honor. Pero titinan ko pa po yung data namin kung nagtatali po dito. Sige po, Pwede we have niyo to- po ba excuse me, kaming- Excuse me lang po. We have to state for the record the numbers, no? Just to be clear. Yes, I'm going to that, Mr. Chair. Sige po. Yeah. Pwede niyo po ba kaming, for the information of everybody and those watching, okay, yan po. Pwede niyo po ba kaming ma-appraise? Ano po ang ibig sabihin ng nasa taas? Yan po ba ay taon? 2014, 15, 16, 17 hanggang 2023. Tama po ba ang pag-intindi ko na yan ay year? Taon? Tama po. Dito naman sa kaliwang bahagi, andun yung pangalan ng siyam na kumpanya. Ay, walo lang pala to. 1, 2, 3, 4. Kasi bagong gawa lang yung isa. So, walo lang ito. Baka kailangan nating madagdagan at matingnan. So, nakikita nyo po, no? Walong kumpanya. Tama po ba? Yan yung nasabi natin kanina. Yes po, Your Honor. Okay. So, Mr. Chair, nakikita po na sa 2014, medyo wala siya. Revenue ito, ang ibig ba sabihin, ito ay ang declared nyo na kita. Yes po, Your Honor. Okay, so 2014, 2015, 2016, kumita kayo ng magkano yan? 99,250,000, tama po ba? Ang line po, Your Honor. Yung 2016, kasi 2014, paglagay mo sa baba, yung total is 0, tama po? Yes, Your Honor. 2015, 0, hindi rin kumita. Your Honor, hindi po yan, hindi po correct yan, Your Honor, yung data ng 2014 saka 2015, may po kami, may mga dokumento po kami na meron din po. So kumita siya. Yes po, Your Honor. Approximately magkano? Mas mataas or mas mababa dun sa 2016 na 99 million? Mas mababa lang po yung 2015 saka 2016. Can we zoom out the slide a little bit so we can see the entire image, please? Is this zoomed out? So the year is just to 2023, is that correct? So the start of the point of reckoning is 2014 kasi yun lang po, Mr. Chair, ang nalaganap kong datos. 2014 hanggang 2023 ang comparison. Kasi prior to that, wala masyadong makita na declared income. However, sinasabi ni Mr. Diskaya na meron, pero konti lang. Tama po? Yes po, Your Honor. Meron po ba dun sa mga previous years, 2013 down, na kumita kayo ng lampas sa 50 million? Alam ko, Your Honor, i-check ko po yung data. Pero sa Pero meron po. if your memory recalls you right, Meron wala, po. meron siya. Meron Sobra? naman. Meron naman Sobra po. ba siya sa 100? Dito ha? Hindi po ako sigurado, Your Honor. I-check ko po sa data. Okay. Dito sa 2016, andyan ang datos na nakuha natin, 99,250,000. Tama po? Hindi ko po makita yung pinaka-grand total po. Hindi, dyan sa baba. Ayan, total. Okay po. Okay.
ito po kasi ay mga sinubmit nyo na financial statements, mga dokumento na binigay nyo sa Securities and Exchange Commission. So ang total nung 8 kumpanya lang to, hindi pa nasaming isa, is 99,250,000. Pasok tayo ng 2017. Lumipad, nag-jump, tumalon yung total revenue nyo to 1,034,443,000. Tama po ba ang pagkaintindi ko? Doon tayo sa total ng 2017. Tama po, sir? Yes, Your Honor. And this is an increase of 942% from the income, from the revenue of the previous year. Tama po ba? Yes, Your Honor. So, punta tayo sa 2018. Pagdating ng 2018, tumalon ulit from 1 billion, naging 12.05 billion, which is an increase of 1,065% ang revenue ng inyong mga ng Diskaya companies. Tama po ba? Yes, Your Honor. At dito, Mr. Chair, pagdating ng 2019, tumalon ulit siya ng 13.555 billion. Pagdating ng 2020, at ito ang nakakalungkot, Mr. Chair. Kasi ito yung panahon na marami ang nawalan ng trabaho, marami ang uncertainties, marami ang namatay, marami ang lumubog sa utang. Dahil napakamahal ng testing sa Pilipinas, the most expensive COVID testing. Ito yung panahon ng ating mga healthcare workers ay hindi nasisweldohan ng tama. Pero ang Diskaya Group of Companies, ang revenue nila from government, wala sa pribado, ay 13.555 billion, 11.583 billion, and 2021, kung saan lockdown tayo at gumagapang ang maliliit na negosyante, 16.078 billion. In fact, in 2022, which is supposed to be the first pandemic recovery year, Mr. Chair, ito dapat yung tinulungan nating makaahon, makabangon ang maliliit na mga negosyante, kaakibat yung ating mga MSMEs, umakyat ang gross, ang revenue from construction, from government ng Diskaya Group to 20.524 billion. 2023, naging 18.621 billion. Mr. Chair, of course, with due courtesy to Mr. Diskaya, siguro they took advantage of a situation. Yung bang gutom ka, andyan yung pagkain, napilitan kang kainin ng buong buo na hindi mo na iniisip ang ibang tao, na hindi mo na iniisip na ikaw ay Pilipino. Kaya Mr. Chair, in closing, allow me to say this. Ako'y nagagalak bilang isang Pilipino na nadiskubre ito at sana ang ating panawagan, mahinto ito sa current administration because we should not allow the continuity of such programs and such projects. And lastly, Mr. Chair, dahil ako'y nagulat nung tayo ay nag-participate sa komitiba na ito, ano ba ang kinakatakutan ng iba na tila ayaw tayong patanungin? And let me quote Mr. J. Sonsa. Ang sabi niya, etong kinatawan daw na ito ay maraming nakitang ghost at unfinished flood control projects na bilyones ang halaga, kabilang ang mga proyektong gawa ng Diskaya Group of Construction Companies. For the record, Mr. Chair, this is the first time that I've met Mr. Diskaya or anybody in his company at hindi ko siya kilala. I therefore move, Mr. Chair, that the Diskaya Group of Companies as well as the Department of Public Works and Highways furnish this August body as well as the third-party committee that will be formed by the President as the new states. They furnish this August body and that committee with a list of all former previous projects of the Diskaya Group of Companies, including existing projects in Region 6. So moved, Mr. Chair.